So, magandang araw mga tropa. Welcome back to my channel, RA Glass. Muli po si Papa P. Bumabati ng magandang araw. Meron na tayong gawing panibagong vlog ngayon mga tropa. So, inahin uli kayo ni Papa B na kung interesado sa ganun topic. So, samahan nyo ako at gawin natin itong simpleng paliwanag. Ito yung hanging cabinet, swing door hanging cabinet, kitchen cabinet. Ito nakikita nyo sa likuran ko ay ito na yung parang wrap na nakabuo na kami ng framing. So, meron dito kasi sa baba niya lagayan mga condiment dito. Meron na tayong bilinag nito pero iba yung pintuan. Ginamit namin yung Y2-1. Dito naman, yung gagamitin naman natin dito is ibang profile naman. Kung minsan tinatawag itong side frame, saka yung sa taas parang long handle frame. Yan. Kung interesado sa ganitong topic at tropa, at medyo pakabisado yung mga pyesa nito, yung gagamitin ng materials. So, ito yung pagkakataon natin katropa. Yan yung bababin. Samahan sa kabuuan nating vlog, hindi vlog, para pakaliwanag natin ulit dito, pakita natin ano ba yung mga ginamit na mga pyesa, accessories, ano ba yung dinding natin. Ito pala yung white. Pero bago tayo magpatuloy sa ating gagawing vlog yung katropa, bagong vlog, huwag niyo makalimutan mag-like, share at subscribe katropa. Masaya na si Papa B. Isang subscribe lang at share. Thank you, malaking tulong na yan sa ating channel at para marami rin makakapanood ano. So please don't forget to subscribe and like sa ating mag-English na tayong konti-konti ngayon. Later lahat na English natin para interested ulit may makapanood. Okay, so proceed tayo katropa. Okay, iyan nakikita niyo katropa. Ayan. Ito kasi yung almost na may na nabuo na, may itsura na. Yan sa baba na yan. Yan. Ito yung lagayan ng may maliit siyang cabinet, yung parang patungan dyan. Kasi ang purpose niyan yung mga suka, tuyo, yan. Yan ilalagay. Dito naman, itong dalawang to, yan side na to. Yan. So, dinagay, kaya hinati yan. Dito kasi dalawang layer. Pakita natin yan pag nabuo na. Dito, ganyan lang kasi kung may mata, may mahabang kwan, may mahabang ilalagay o mataas, dyan ilalagay. Kung may mataas na parts, dyan. Dito naman, yung mabababa para dalawang layer. So, kaya ganyan design natin. So, dalawang pinto lang yan. Dalawang pintuan gagawin namin. So, maliit kasi pag dinalawa pa. So, buong pinto, parang buong pinto. Pagbukas, yan na. So, iyan yung almost ganyan yung laki, ganyan yung itsura. Pero, iyan yung isang buo. Pero pasilip din natin, ano ba yung, paano ba ina-assemble yan? Ano ba yung mga abang, mga brackets? So, ito kasi, yan o, ito naman yung hindi pa nabubuo, hindi pa na interconnect, pero may mga abang ng bracket. Yan ang tackle naman natin. So, yung nakikita nyo, ito yung mga materials na hindaan namin para makabuo kami ng hanging cabinet, hanging kitchen cabinet. Yan. So, ang pinakang main talaga, nagamit kami ng 1x3. Yan. Tubular. White tayo. 1x3 at saka 1x2. Yan. 1x2. Yan. Ito. 1x2. Yan. Yan. So, yan. Tapos, iyan yung pinakang main frame natin. 1x2, saka 1x3. Yung dito kasi sa baba, 1x3. Same time, yung pangpintuan natin, dalawang part naman, ginamit natin. Ito yung tawagin long handle. Yan. Frame. Ito kasi yung handle na, minsan, depende, minsan ito sa baba, sa taas. Ito naman yung side frame. Yan, ito. Ang side frame kasi walang handle. Pero meron din dyan parang naka-C para dyan nilalagay yung cladding. Same time, ginamit natin bracket. Ito. Yan yung mga mga kailangan nating pyesa. 1x3, 1x2. And then, doon naman sa, para may kabit yung cladding, naggamit tayo ng tubular. Yan. Ay, angle bar. Ginamit natin na half-half lang. Yan. Angle bar. Pero manipis lang yan. Powder coated white din. Okay? Same. Gagamitin tayo ng cladding.
Pero ginamit lang natin 3mm white. Pero baliktaran yung kanyan. Yung kulay niyan, back to back. Kung ano kulay dito sa harap, nakita nyo, sa likod ganun din. White din. Then ano pa yung ating materyales? Yan. Bracket, baka hindi ko pa nagamit. Nasabi ito. 1 in 1/2 by 1 in 1/2 by 1/8. Okay. So ito na yung ating, yan nakikita nyo sa harapan ng ating, nakikita nyo sa ating screen. Yan yung mga ginamit nating materials para mabuo natin itong hanging kitchen cabinet. So simulan natin dito sa ating harapan na frame. Ito yung 1x3. Okay? Isa yan sa pinakang main frame natin. Pangalawa, itong tubular 1x1. Yan yun. Ito yung pinakang framing natin. Same time, doon sa sidings naman, ginamitan naman natin ng angle bar. Ito, angle bar. Yan o. Na half-half by 1/16. Yan. Sa sidings naman yan. Okay. Yan yung tatlong pinakang main. Pero ang interconnection niya, nagamit tayo ng angle bar. Mill finish, ito. Na 1 in 1/2 by 1 in 1/2 by 1 in 1/2 by 1/8. Yan. Kaya 1/8, makapal siya. Yan. Natin. Yun. Kapal. Sa ko naman, sa pinto naman, kasi lalagyan ng pinto natin yan, yung pinakang main na frame naman yan, itong kung tawagin na long handle, ito. Yan. Yan. So dito kasi linagay cladding niya, ito yung handle niya. Long handle, tapos side frame. Yan. Ito. Pansin nyo, ito yun. Naka 45 na. Yan. Yan. Isa kasi kung nagamit namin pintuan, yung white tutuan. Yun, ibahin naman natin. Ano? Yan. Same time, ang pang-bracket namin yan, meron kasing allocated talaga to doon sa nag-extrude, meron ginawa allocated sila dyan na bracket na bakal. Pero ngayon, ang ginagamit namin, itong Y221, yan, bracket. Sinusuot yan dito. Yan. Dyan. Okay. Then, ito naman yung sa pintuan. Yung pang pinto palan, ang ginamit namin cladding. ACP. Ito. White, double side dyan. Kung ano yung kulay nito, ganoon din sa kabila. White. And there. Okay. So, ang accessories niyan, accessory naman tayo. Ito. Blind rivets na for the 6. Saka yung cancelled hinges. Yan o. Na may concept pa ng hydraulic. Yan o. Okay? Same time, ito yung ginamit namin na sealant. Yan. Tapos ito pang bracket. Almost iyan yung kuha natin. Kailangan para mabuo. Okay? And then, pag na-prepare nyo na yan, pwede na kayo mag-start o pwede na tayo mag-start mag-assemble ng ating ng cabinet. So, depende na lang kung paano cutting, paano approach, pero almost yan yung tinuro natin na main materials para makabuo tayo ng ating hanging kitchen cabinet, swing type yung pinto. So, nabanggit na natin katropa kung ano ba yung kailangan natin i-prepare, materials, o anong profile ang kailangan natin na i-acquire para makagawa tayo o maka-assemble tayo ng cabinet, hanging cabinet, kitchen cabinet. So, pakipasilip naman natin dito kung paano naman yung approach pag-abang ng mga bracket. Kung nakita nyo, yan buo na. Ito, yan. Nabuo na yan. Kung paano yan na-assemblin. Ano ba yung mga preparasyon para makabuong ganito. So, ito yung nakuha na namin na nakating na based dun sa sukat. Same time, may mga nakita nyo, may mga bracket na bracket. Yan, bracket, kahit maiksi may bracket. Ito, may bracket. Sa dulo, may bracket. Yan, gitna, may bracket. So, yan kasi yung approach natin. Yan. Bracket,
So every corner, yan, may bracket. Tingnan mo itong 1x3. Sa side niya may bracket, sa taas may bracket, ganun din dito. Kasi may mga abang yan yung divider. So ganun yung pag-assemble. So after makating, yung ating base dun sa sukat, abangan ng mga angle bar, kaya ito. Abangan ng angle bar. Yan. Angle bar. Yan. Angle bar. Yan. Para pag totally nabang na yan, ipipix na. Kasi mahirap pag kulang ka ng isang bracket, tapos na-assemble mo na. So, ang hirap ng balikan. So, kailangan mong tanggalin uli or sometime ibang approach naman para mai-connect mo. So, hanggat maaari, bago i-assemble, yung mga nakita mo yung bracket niyan ay prepared na talaga. Yan. Tignan mo yung kuha natin. 45. Meron na siya. So, kung nakalagay na yung ganyan, imagine mo, meron yung bracket sa loob. Ganito. Ganon. Ito naman, kaya winidin yung bracket, dito yung papasok naman. Gaganon siya. Oh. Yan. Ganon approach. Gaganon naman yan. Oh. Tignan mo. Gaganon. Oh. Yun. Ba? Sabay, pag na-ganon na, sabay i-re-rebits na. Tapos, minsan, ito naman isa. Ayan. Ito. Ka-interconnect naman yan dyan. Ganon. Yan. Interconnect naman yan ganon. Yan. Para mayroon, ito naman abang, kabit naman dyan. So, mamaya pakita natin kung paano asimbolin yan. Hanggang sa mabuong ganito rin. Yan. So, almost ganyan yung purpose. Kaya kailangan, every corner, na kailangan may bracket, bracketan na talaga. Yan. Asimbol natin. Yan. So, yun. Yan. So, yan yung ating isang way sa pagbabracket. So, mamaya pakita natin pagbuo naman. So, ang ginamit lang natin dito, tubular 1x1, 1x3, saka angle bar na pambracket, same time rivets. So, dahil andito na rin yung mga tools na ginamit natin, so pasilip lang natin para makakuha din kayong idea ano ba mga tools na kailangan para mabuo itong ating cabinet. So, available na rin kasi yung tools, pasilip natin, no? So, kung interesado kayo nito, pasilip lang natin. Common, ito yung mga basic tools naman na ating ginagamit, ano? Kailangan natin L-square, yan, L-square. Siyempre, hindi mawawala yung ating metro. Then, rivet, blind rivets, ito. Makita mo, tatlo kasi tatlo nag-rivets dyan. So, tatlo. Tapos, yung cute lang na electric drill. Pero minsan, ginagamit namin dito yung cordless. Yan. Then, screw, driver. Siyempre ito, cutter. Pero nagagamit pa rin kami ng file. Yan, kita mo yung file. Yan. Flat file. Kasi yung pagkakating kasi, pag 45 yan, flat file. Yun. Kasi pang trimming yan. Sa mga ganitong dulo, yung ganitong dulo, tinitrim to. So, kailangan namin flat file. Same time, hindi mawawala yung pinakang main. So, itong meter saw. Yan. So, ito lang yung brand na simula nung nagkuhan kasi nag-sense way back 2008. Simula kasi kami 2008 hanggang ngayon. Ito pa lang yung brand ng ginagamit namin, no. Yan. So, komportable lang kami rito. Pero marami naman brand. So, kailangan meron kayong meter saw. Meron naglumalabas ngayon, hindi motor na. Hindi na maingay. So, sayang naman, operational pa to. So, ito pa rin ginagamit namin. Later, mag-acquire din kami nun. Then, pag nasa site kayo, huwag niyong kalimutan yung itong ladder. Kailangan to sa site. Kung hindi mo maabot yung task. Kakaproblema lang. Yan. Isa rin to sa tools, yung sealant gun. And then, itong palaga namin kasama sa aming symbol, ayan, si cordless. Yan yung mga tools na kailangan para makabuo tayo. Ito kasi, pang-cutting to ng cladding. Yan, ito. Yan. So, kita lang natin dito. Every corner, kailangan natin interconnect.
case nito. Ito, ganyan no. Mayroon na siyang abang na bracket. So hanapin natin kung saan ito na ilalagay naman. Sa baba, maliit. Okay. So pagkalagay kasi niyan, ito nagkatugma na yung bracket nito. Yung bracket to, kaparehas niyan. So may ilalagay pa yan dyan ng isang connection. So after nyan, susubok na hindi itong lagay. Nakakamera lang, nabaliktad na. So mayroon kasi papasok yan, mayroon papasok dito. Yan. Yan. Pasok din dito. So may mali. So mayroon na yan. May natin na maling kabit. So ulitin. So kaya kailangan tayo precise. So, oh, nahulog pa. Nakakamera lang si Trex, tig-nervyoso. Baliktad siya. Para yung ulitin. Kasi hindi magtutugma yung sa kabilang side. Inulit uli para itong bracket na to. Itong bracket na to. Yan. Napix yan. So, bracket na itong dalawa, magtugma. Yan, kita natin. So, una kasi, kailangan butasan yan. Sa technique, binubutasan. Para pagkabit, diretso na. Makita mo yan, may butas na rin yan. Kakabit yan dito. After nyan, rivets again. Dahil may butas na, ayan. So, isa sa way. Yan, isa sa technique. Kailangan munang butasan bago ilagay doon sa babrakitan. Ito yung pinakita natin kanina. Ito naman sa harapan. Kaya ito may mga nakaabang na siya. May butas na rin. Ayan, may butas na rin yan. So, dalawang side kasi ito na inasimbol na siya. Buo. May mga then, ito naman yung sa likod. Ayan. Ito. Pakita natin pagbuo. Dahil kasi nahirapan kabit, so kailangan nang tanggalin uli isa kasi nakalimutan. Yan. Nahuli. Yan. So kailangan luwagan para ito rivets uli. So yan yung mga consequence pag nakaligtaan o nakalimutan iabang.
So, tatanggalin uli, luluwagan. Kasi, nung nabidyohan ko si Trex, ninirevyos, nakalimutan tuloy. Yo. Ano? Hindi ko nabidyohan yung kilikili kasi sumisingaw. So, ma-notice nyo rin dito, all corners, may provision na siya ng bracket. Yan. So, ito kaya, yan, dito yung i-interconnect. Yan. Interconnect. Mga patin mo. Yan. Yun. May marker nga rin yan. Yun. Hindi, nakabit din doon. Yan. So, everything is fit. So, it's time to fix. Binaliktad na. So, ito na yung almost sa likuran. After the all joiner fix, it's time to interconnect the Papansin mo, kaya lumalaki yung braso ni Trex na may force yan, yan pag gano'n yan, may force yan, nakadiin yan para dito. So every na ginagawa, para rin siya nagbabarbell. Oh, may force yun yung gano'n niya. Temo. Yan o. Hindi na tuloy hinawakan. Yung brasong yun, kahit tingnan mo, pakita mo nga bricks yung kuwan mo dyan, yung may muscle. So, paalala lang sa mga nanonood ng mga bata, hindi to ginagawa lang ng mga marunong at profesional. So, patnubay ng magulang ay kailangan sa manonood ng mga bata, baka gayahin. So, masyadong delikado. Parental guidance strict ay kailangan. Yan, bracket sa taas. So, mayroon pa kasing nakalimutan bracket. Meron pa kasi yan interconnection dito. Yan. So, lalagyan pa yan dito bracket. Bracket din doon sa gitna, saka doon sa dulo. Yan. So, yan na. Umuhol man na. So, ganun lang. Misyo, kailangan mo lang talagang kuhan dito. Patient. Kasi masyadong maraming brackets. Every corner, there have a bracket. Yan, okay mo. Mapansin nyo, palagi binubutasan muna, kaya sa technique, bago ilagay dito. Yun. Yan, kasi mahirapan po kayo pag hindi binutasan yung angle bar, yung bracket, hindi nyo inuna yung butas. Minsan gumagalaw. Ito, diretso na may butas na kasi. Kaya ito yung isa sa pamamaraan. So, depende na lang sa nag-symbol. Kung kasi kung hindi mo butasan, gumagalaw. So, same time, yan. Check. Yan. Ito kasing side na to, itong tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan. Hanggang doon sa dulo. Yun. Yan. Dito yung mag-interconnect naman. Ito naman yung magtatama doon. Yan. Itong tatlong to. Yan. Ito sa taas. Yan. Yan. Ito naman may bracket na tatlo. Yan. Yan. Hanggang doon sa dulo. Magko-connect. Yan. Tatlo. Ito kasi sa divider naman yan. So talagang maraming abang. Pagkatapos, iligo na lang, papag-join na lang yung dalawang side. Side A saka side B. Habang yung ginagawa, may taga-QC para talagang kasukat. So, look, dahil sa
hindi na kalimutan lagyan dito yung bracket. Yan, lalagyan yung tricks. So, kailangan pantanggalin uli doon. Yan. Ganun, same procedure. Bubutasan pa rin bago ikabit. Oh, may, ano? So, nakakalam lang yun, yung taga... Kakabit ulit dito. Tanggalin mo pa yung isa. So, dahil hindi kaya, so kailangan tanggalin ulit isang bracket sa baba para ma-move. Yun. So, kailangan talaga precise. Yan, para makabit. Tugtong again. So, may mga way, kaso minsan magte-take time ka uli para maikabit mo. So, kung sabihin kung naikuha na yan, naikasa na, so, next move sana. Pero hindi talaga minsan hindi maiwasan, hindi na karigtaan. Sa daming bracket, so, minsan may kuwan talaga, mayroon talagang sasala. So, pag, yan kasi yung bracket, yan yung mga naunang nakabit. Isa sa way para maibalik mo ulit. Then, pag nailagay na yan, tutulak ulit, magpipit na. Tulok ulit siya, yan, pasok na rin dito. Yan. So, kailangan talagang may kwan. Ay, dyan, ma'am. O, ito na yung kwan natin. Ito na yung ating sa back side, sa likod. Ito na yung harapan. Yan. So, habang nagkukuhan kasi rito, konting trivia lang, habang nag-assemble nito, para ka rin nag-gym. O gaya nito, may puwersa yan. Gym na yan, parang may spring yan. Kasi hina-attack mo. So, isa na rin sa pampalakan ng, ano yan, braso. Yan. So, yan na, interconnect na natin. Yan, patawag yan. So, dikit-dikit yan dito, kabit. Yan. Tapos dito, kabit na rin dyan. Yan. Lahat yan, interconnect na. Yun. That's it. Pasok. Ayan na. Buo na. Kaya mo yung position ng kamay ni Trex nakadiin para rin yung pupush up. Parang naka-drone. Ito na yung pinakang interconnection. Every corner, interconnect. Yan. And then, connection. Everybody ito, may connection din yan dyan. Connect din dito. Connect din. Connect din dyan. Every corner, connect siya. Bracket. Yan. Yan. Papunta rin dito. Yan. Connect din dyan. Connect. Dito ang connection. Yung nakita nyo may bracket. Yan. So, pakuan mo na nga. Pinit product. Tsagadang. Yan. Taas mo konti rin. Parang nakahang siya. Doon ka muna sa kabila mo. Para, ibaba mo lang konti dito. Yan. Yan na yung ating product. Pasok ka rin sa akin mo. Yun. Pasiri ka rito mo. Yan. Model ka dyan mo. Pasok ka pa sa akin. Yan. Likod. Ito yung likod niya. Ayan. So, after namin mai-framing na, lahat yung parang ma-skeleton yung framing. So, next move o step ay ilalagay na namin yung pinakita natin na angle bar na half by 116, which is manipis. Yan. So, ito na kasi yung dinalagay namin. Pero nga isang mo dyan. Ito yun. Kasi kuha na yan. Naka 45 na siya. Naka 45 degrees. Yan.
So, yung size pala nito, half-half. By 160, manipis lang siya. So, ang haba nito, 12 feet lang. So, yan, dinalagay yan dito sa side by side. Yan, oh. Ito, yan. Dinalagay. Dito. Yan pa ganun. Paikot. Yan. So, ganito dinalagay yan. Ito kasi, sa likod niyan, dito sa side niyan, mamaya pakita natin, dito ilalagay yung cladding natin para matakpayan yung cover. Sidings niya. Ay. Yan. Yan. So, binawasan. Dito na tayo sa pagbubuo ng ating pintuan, swing door. Ito yung nabanggit natin kanina, yung piyesa ng long handle saka side frame. Okay. Ito yung side frame. Yan. Naka-cutting na yan. Ito naman yung long handle. Ito kasi yung handle, sabi natin. Naka-kuha na siya, naka-cutting na sa 45 degrees. Yan. So, ito na yung binubo. Ito yung binubo nila. Kita natin kung paano ini-interconnection yan. Ito yung 1:1. Sabi yung pa-bracket. So, pag interconnect yan, pakita natin. Yan. So, dito kasi yan linalagay. Yan. Instead na yung bracket talagang bakal, mas ito talagang fit. Yan. So, asan na yung tricks? Pagkabit. Tanggalin mo muna. Pakita natin. Yan. Oh, yan. Hayaan mo, wag mo na yan. Dito ka. Sa kaliwa na. Yung bracket natin. So, please interconnect. Yan. Yan. Tapos sabay rivets. Yan. So, dito namin kinakating yung pinakang framing niya. Yan. So, kailangan sinisit namin yan dito. Yan, 45 degrees. Burado na kasi. Yan, naka-45 siya. Yung 45, diretso rito. Yan. Okay? Dito namin kinakating ang framing. Yan. Naka-45. Yan, nakikita yung bracket na yan, ay yan ay Y221. Pero meron talaga dyan, yung nag-install dito, meron talaga dyan na ginagamit na bracket. Kuwan ka, makapal na mga 1/4 siguro ng bakal yun, naka-plate, nakaganyan, naka-L. Tapos may provision ng screw. Pero mas, ito kasi, side by side na yung nalalagyan, solid. So, meron kasi nag-message sa amin, parang nag-comment din doon sa comment section na i-try daw ito. Pero thank you doon sa nag-comment at medyo maganda talaga yung kuha naman. Yan, na-square na yan, dito yan nagsimula. Yan. So, chinichik lang namin yung squareness. So, So, ito na yung ating pinakang
finish na gawa. Ayan. Makita ito yung handle niya. Ayan. So, ganun. Ito yung sinabing yung side frame. Ayan. Yung dalawa. Ito ano yan. Ito kasi, kaya pinakita natin na nasa baba to kasi nakahanging, yung mataas. So, ang dukot niyan pag ano. Pero pag sa kuha naman yan, sa lower cabinet, balik naman yan. Ito naman nasa taas. So, yun, depende na lang doon sa pagkakasa. Di ba na? May alabingiro. Tapos minatay ko lang, be. Kung tutuloy naman tao, tadong ma-air na kamis na ka. Nakasiris ka mo po ka, kung nahiling na kagay. Maatin makas ka mo sila mo. Law kang kurahaw. Yan yung ating buo. Cut. So, ang checking, simula doon, counter. Hanggang dito. Ayan. O naman dito, hanggang doon. Hanggang mga tayo. Ayan. Hanggang doon. Ayan. Tapos baba. Kung kasi ito yung nasa ilalim, isa pang ikot. Yan. Ganyan na yan. Madilim na. So, ito na yung testingin mo nga, Trex. Testing nga daw. Pakibukas, please. Yan. Madiklom na talaga. Maluya. Kuhin ka ni. Si close. Yan, hindi ipakita lang natin kung paano linigay yung hinges niyan. Dito kabila nga. So, close. So, yung isa nalagyan na, pa. Okay. Doon mo ko tawagan paglagay ng kwan. So, nagkakating na kami ng andito na kami sa stage na magkakating na kami ng cladding. Pero meron na rin kwan doon eh. Meron na rin doon na si Ryan. Kung nakita mo, medyo madiglim na kasi. Yan. Kaya sa pansay sa gilid. Nasobrahan na. Yun mo talaga? Yun mo talaga ng sabon? Diba? Yan. Hawakan mo, Paul, matanggal. Yawn. So, nahirapan kasi yung damdamin ni Trex. Meron gusto siyang ikukan talaga. Meron siyang gustong try mo nga, Ren. Sabayan mo nga bukas, tapos isara mo. Yan. Close. Automatic kasi yan eh. Itong areang to, ito, lalagyan namin dyan cladding. Turo mo, Trex. Yan, yan cladding yan. Cladding. Tignan mo yung nagigawa kasi kung quotation. Yan, so...
Ano yung tigpo na? Matiklom naman yan eh. Yan. Ay. Dito ba? 13. So testing ngayon, Rex. Yan. Kaya muna para hindi na yan yung kuha namin. Ito yung cancel hinges namin. So rivets lang talaga yung tiglagay natin. So choices nyo na kung lagyan nyo ng screw. Basta importante may mount. Yan. Testing din. So, yung paglalagay pala rito ng paglalagay pala ng kuan dito, yung pinakang cover, cladding. Kahit mo yung may slat na yan. 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 Paikot. Nakita yung ilaw po. Yan. Ito kasi yung cladding niya. Yan. So, isusuksok yan dito. Sige, papakita natin. Ay, ayun. Sa banyo pa, Miguel. Yun. Suksok. Para sinusuksok yan dito. Yan. Nakasiksik pala dyan. Siksik dyan. Siksik doon. Yan. Hop. Yan. After nakalagay na doon sa slot niya, yan. Slot. So, sabay ilalak na yan. Saan yung lock? So, yan yung bracket na sinasabi natin, wise to 2-1. Kabilaan yan. Heavy duty. Yan, dito. Pagpasok ng heavy duty, pasok. Yan. Walang kawala na. Tirikin muna, guys. Nagsuksukan ba sila? Ugling ko yan. Sa, binid. Rivets, guys. Rivets. So, ilalak na. Yung rivets kasi natin nasa likod ito. Yan, o. Kaya nasa loob lang, nasa loob yan ng cabinet. So, hindi talaga siya makikita. After kasing mailagay yung ating cladding, so, dinalagyan namin ng binil para dagdag ko na yan, dagdag lock din siya. Yan. Binil number 2, dinalagyan namin. Pag magasgasan yung kwat. Paikot yan, hanggang ikot yan, pag ganoon, ikot, nandito. Ito na yung pinakang handle natin. Yan. Ay, hinges. Ito na yung may shelves na. Yan. Yan. Tayo dito, yan. May shelves. Ginabutan na kasi tayong gabi. Yan. So yan naman, oh. Pag natututukan talaga ng camera, oh, para ng machine gun, oh. Double time na yan. Ito yung taga-kwan, yan. Double time. Yan. Banggina. Banggina talaga. Kasi Kapay kagabi. nila rin yan. Yun. Dito yan. So, linalagyan pa rin namin ng sealant. Paikot. Yun. Yan. Yan. Then, punasan mo yan. Baka may alikabok yan. Tingnan mo, baka may dumikit na kwan. Okay? So, yan. Yan yung, ito na yung shelves. Yung shelves kasi namin, linagay din namin cladding. So, meron din kasi lalagay ng glass or
or something ibang profile. Yan. Ito yung pinakang ito yung pinakang kuha na. Pinakang lagayan doon sa mga candlelight. Yan. Tinanggal. So ito yung pangalawa namin sa pintuan. So nasubrahan kasing cutting. So trinim ni Rene. Yan. Yan. Ano yung kuwan? Balik. Yan. Panos-anos na lang yan. So, ang lang kasi nito sa likod. Ito na yung hinges, dalawa. Yan. Then, ito na yung harap. Parang na-injured na yung pedicure mo yan. Nasugatan si Kwano, si Idol. Nabarina. Nabarina. Duplas. Para naduplasan. Garapal. Ayan na. Oh, okay. After niyan, dadalhin yan dito sa isang tagalagay naman. Lalagyan naman ng lock. Yan. Halatang mo na. Bakit? Paikot naman yan. Ganun. Asan yung pinakangkuan mo? Yun nalagyan. At yan, isisilan pa yan. Ha? Yan yung kuha natin. Yan, makita nyo. Andun na yung pinakang lock. Yan. Testingin mo yan kung medyo matibay-tibay man. Yan. Ito. Itong hinges. Sige. Nag-automatic yan, di ba? Yan, gumagalaw siya ng puso. Oo, ha? Itong isa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.